Welcome back to the channel. I hope everybody's doing okay, doing fine. Stay hydrated, guys. Sobrang init, sobra. So feedback lang, no. This is with regards to the sa ano natin, sa upgrade natin ng ng what you call this, yung Malossi wing bell. So I don't know if you would notice, no, medyo perky yung voice natin today because medyo masaya tayo ngayon. We're definitely happy because kay Paula, no? Yan guys, oh, sobrang init guys, sobrang yun, again, stay hydrated. So nandito tayo sa quiet place na maganda mag video. So technically update ito nung dragging issues ko with the X-Max, no, with Paula. So yung dragging issues niya, so yung previous video ko, if you guys will notice na nagtagaytay kami, so medyo malayong ride yun. So simula nung kinabit natin, okay, si Malossi wing bell, na mga naka more or less estimated of around 400 kilometers tayo, short and long ride. Yung long ride na sinasabi ko, parang 200 kilometers lang yon from my place to Tagaytay, back and forth na yon. So yun yung nabiyahe natin. And of course yung mga short rides natin, mga more or less 400 kilometers. So natuwa ako na tsambahan natin yung dragging issues ko. Okay, so ano lang yun eh, kumbaga suspect lang siya, culprit lang yung wing bell, na yun yung reason kung bakit nag-dragging. So magaling na tsambahan natin. So going back noon, yun nga, after yung dyno, after nung ni-ride natin siya ng matagal, ng mahaba sa Tagaytay via Kibyam, after parang 3 to 4 usage, after that nung ride na yon, nagkaroon tayo ng dragging issues. Ma-vibrate, especially nag-occur yung dragging pag yung nag-engage na yung clutch lining dun sa clutch bell. So after a while, pag nag-engage naman siya, nawawala. Kaya lang syempre nakaka-irita yun. So yun yung suspect ko. So what I did, yun nga, in previous video, bumili tayo ng wing bell ng Malossi, hoping na yun nga yung what do you call that, hoping yun yung reason ng dragging issues niya. Kaya luckily yun nga yung reason, nagda-drag siya because of the wing bell. So hindi ko alam kung ano yung reason behind it, no. Siguro wear and tear ng wing bell, kasi nga na after, di ba, pag dinadyno, syempre yung may load, yung what do you call that, yung 1/4 throttle, 1/2, 3/4, saka full throttle. So tapos yun ginamit ko pa after, di ba, sa long ride para i-testing kung gaano ka yung power gain, yung performance niya. So feeling ko dun siya na worn out.
So after that, nag-dragging issues na ako noon. So syempre 'di ba motor natin 'yan, so memorize natin yung performance niyan eh. Konting mag-iba lang ng performance malalaman natin. So yon, so luckily natsambahan natin yung reason or yung mismong problem, yung wing bell. So pasalamat ako guys, honestly, kasi tama yung nasolusyonan natin, no. Siya talaga, kasi kung hindi, ang sakit sa ulo noon, tsaka masakit sa bulsa yon, honestly, kasi yung wing bell medyo pricey, especially yung Malossi na brand. So yun, after short and long ride, siya nga yung reason, nawala yung nawala yung vibrating niya na part. Tapos actually honestly mas naging pino yung pag nag-engage siya, mas nawawala yung vibration. Tapos yun pa pala, may nagtanong sa atin kung grooved ba yung bell. To answer that question, no, wala siyang groove. Ano lang siya, parang normal lang, yung makinis, ganon. Wala siyang anything na na something dun sa sa bell. So well, ang mga na-notice ko dun sa bell, again, sobra siyang bigat. Okay, sobra siyang bigat. Parang close to 1.5 kilos siya eh. Parang a little shorter lang ng 1.5 kilos. Tapos marami siyang fins, yung heat sink ba yun, or parang mga fins to cool it down, kumbaga malesen yung heat nung wing bell. Tapos meron pa siyang yung parang groove na parang yung sa electric fan, parang ganun. So I would suggest go back to my previous video, makikita nyo dun yung picture niya, yung video mismo nung Malossi wing bell. Tapos other than that, power gain, basta ang napansin ko sa kanya at first, pag nag-engage siya, mas nalilesen yung vibration. Tapos ang na-notice ko pa isa, yung power gain, siguro hindi siya ganun kalaki, pero meron yung parang, siguro sabihin mo ng mga 10 to 12% yung gain niya. Ganun yung napansin ko sa kanya. Siguro yun yung loss yung loss of power dun sa previous na bell. So feeling ko yun mas naging, hindi siya dramatically na, pero meron, alam mo yung mga 10 to 15% siguro yung power gain niya. Mas naging pino siya actually eh. Tsaka pag yung napansin ko dun sa speedometer ko, mas mabilis siya umakyat. Okay, mas mabilis siyang umakyat yung speedometer. Yun yung napansin ko sa kanya. Tsaka tumahimik yung tumahimik yung tunog ng X-Max natin. Wala akong, dati kasi may naririnig ako dito eh sa CVT, sa transmission side. Meron ako naririnig dyan na mga tumutunog before, pero hindi naman not that loud to be worried about. Pero napansin ko nung kinabit ko siya, tumahimik, nawala yung ganung tunog. So baka nga doon, well, for sure doon yun, kasi wala na tayong binago dito sa CVT eh. Yun lang talaga yung yung, pasensya na guys ha, medyo madumi si Paula ngayon kasi hindi ko pa siya nalilinis. Yan. Tapos yun, so sobrang happy lang dahil natanggal yung dragging issue. Tapos performance wise, may nadagdag siya, mas pumino, mas malakas bumato actually siya sa mas naramdaman ko siya dun sa half throttle, yung parang yung rolling ka ng mga 60, 70, tapos pag binaon mo pa siya, dun mo siya mararamdaman eh. So parang yung palo niya mas malakas sa gitna and sa dulo. Pero hindi ko pa siya nababad ha, kasi
chill ride lang yung ginawa namin last time sa Tagaytay. Pag nagkaroon ulit ng opportunity to ride again dun sa maluwag na kalye and mahaba, then I would try. Pero dito, yung favorite place ko dyan sa may Daang Hari, doon na try ko yan. So yeah, mas malakas, mas mabilis siya umakyat. Yun yung ano, doon ako happy. Tapos what else? Ito pa pala. Ito guys, kung na-notice nyo doon sa previous, ito napansin nyo, ito CNC na cover ng brake fluid. Yan, to. Yan siya. So nangyari kasi again, shout out sa Garage FI, no, meron siyang binibentang ganito. So luckily nakuha natin, kasama na tong GR5 na titanium bolts. Yan guys. So the reason why kasi nagpa-check ako ng brake fluid, okay pa naman daw yung brake fluid and all. Kaya lang ito, tong mga screws na to, yan, yung mga screws na yan, over time para siya nagiging, nagiging brittle talaga siya. Nagiging brittle talaga siya guys. So nung tinatanggal namin, parang bumibilog na siya. So I don't know kung anong reason behind it, but feeling ko kasi yung brake fluid doon, yung fumes niya, yung singaw niya, nabibrittle niya yung tong part na to, lalo na yung tornilyo. So doon ako natakot. So luckily meron siyang binibenta niyan. So yun, bumili ako niyan guys, especially yung mga 2018 na model. Watch yung mabuti yung screws na yun sa ibabaw, kasi nagbibrittle. In the long run, bibilog siya, magiging problema siya. So heads up sa inyo sa ganoon. Tapos kung meron kayong makikitang mas matibay na, what do you call that, mas matibay na screws, which is yung CNC or yan, yung titanium, yung GR5, mas okay. Mas yan kasi yung kinuha ko, CNC silver, para may terno or concept dun sa colors natin, yung especially yung mags, tsaka yung ito pala, yung mags, tapos yung yung yan, kasi di ba terno siya, pati yung what do you call that, yung pinalitan na rin natin yung center tsaka side stand ng stainless, and ito para tumerno sa bar end, ito sa CNC rin. So para terno siya ng forma, hindi masyado nagkakalayo. Tapos ano pa ba, yun, wala, sobrang lang ako, sobrang happy kasi talagang kumbaga nasa pool natin yung yung reason kung bakit nagda-dragging. So heads up guys, usually pag nagda-dragging, check nyo. Hindi ko naman sinasabing automatic yun, no. My point is baka yun yung reason, yung wing bell. Tapos yun yung experience ko, that's why I'm sharing it to you guys, para iwas sa malaking abala. And of course, especially dun sa mga enthusiasts or mga katulad ko na enthusiast sa scooter na medyo maselan sa takbo, lahat na lang napapansin and all yan. So yan guys, yan, so yan, kaya ko siya kinuha, tinerno ko siya. So yung concept niya. Tapos ano pa ba, yun lang guys. Dun sa next video naman, gagawa naman tayo ng napapansin nyo, madalas kong gamitin itong yan, yung aray natin na Pedrosa Gold.
Yan, na naka silver iridium na smoke. So yan. Ay, wait lang. Gagawa tayo ng separate video dito because 'di ba yung una nating helmet was the X14. Yun yung Xperia 3, X14 sa US ang tawag nila, sa Japan Xperia 3 na Marc Marquez. So i-review natin sila dun sa mga fanatic, sa mga enthusiasts ng mga safety, especially ang mga helmets. Yan, igagawa ko sila ng side by side comparison, and the things that I don't like and the things that, you know, the advantage over one another, and the things I like over one another then. So yan yung next natin na i-vlog. Okay, yan, especially dun sa mga may gusto o mahilig sa mga racing replica. Okay, so yan yung ano natin, yan yung next feature natin, side by side comparison, yung dun sa X14 tsaka dito sa RX-7X. So yun guys, wala na masyado grabe ang dumi niya. Ang dumi ng helmet natin. Ng helmet ng X-Max natin, sobra. So ito guys, i-sound check natin. Sound check natin, no, kung gaano siya katahimik. I don't know if marirecord nitong natin. May naririnig ako dyan na what do you call that, na parang tumutulog-tulog na baka. Ngayon nawala siya guys. Yan, so yung naririnig dito yung parang Akrapovic natin. Akrapovic pala, sorry. Pero dito sa side na to talaga siyang tunog. Okay guys, yun lang to. Sobrang tahimik. Yun lang guys, thank you for watching. Again, always drive safe guys. See you around.